DILG Remulla na is warning. Look guys, kayo sa gobyerno, you're the ones who should be warned. Maglagay kayo sa tamang hulog. Kayo ang delikado, hindi kami. Kayo ang delikado. Hayaan natin yung peace rally. Hayaan natin. Pagka ginulo ng gobyerno, doon tayo mapipilitan lumabas. No? We have to protect the people. We have to protect this country. Putang ina, binaboy na nga eh. Putang ina, bababoyin nyo pa. Magkako kayo sa gobyerno, Marcos. Isa kang walang kakwenta. And they will tell us what they know. At least they will tell the next. Para guluhin, para magkaroon kayo rason na magdeklara ng martial law at paghuhulin ang mga leader, ay magkakamali kayo. Nagkakamali kayo pag gano'n iniisip nyo. Probably be in news pagka talagang pinwersa nitong gobyerno na lalong i-destabilize ang Pilipinas by weaponizing our laws, our constitution, against the people who are just shouting out na kinukulot ang gobyerno na tama na, wag na yan. Ninanakawan nyo kami, palabasin nyo yung katotohanan, wag nyo harangin. Tapos nun, dinigin nyo ang lahat ng mga ebidensya, hindi yung where this will lead to. No, we know where it's going to lead to. It leads to Malacanang. No, it leads to Malacanang. Because ikaw mismo, Marcos, ang pumirma ng GAA na illegal illegal. At yung dami ng insertions na yon, bilyones, paano marirelease yan? Kung hindi mo pinirmahan yan, hindi mo inauthorize yan. You are the chief executive. And anything that happens in the Philippines from 2022 to the present until 2028, kung abutin mo, it is your responsibility. Right now, all the rallies now happening, maabutin ng milyon yan by 16, 17, 18. I don't know kung ano yung plano nila na endgame. Pero I would trust yung church na peace rally No, wag niyong dagdagan. Wag niyong sabihin ipilit na yung ano ninyo, wag niyo ipilit na destabilization, no? Nagsalita si DILG Remulla na is warning. Look, guys, kayo sa gobyerno, you're the ones who should be warned. Maglagay kayo sa tamang hulog. Kayo ang delikado, hindi kami. Kayo ang delikado. Because kayo ay complicit sa lahat ng kagaguhang pagnanakaw na to. Plunder ang ginawa ninyo. Tapos babanatan nyo kami, babanatan nyo ako ng ano? Sedisyon, ng rebellion. Wala pa kayo nakikita sa akin eh. Di pa ako tumatayo eh. Kasi yung pilitin ako na lumaban sa inyo. And kung ginawa nyo yan, mapipilitan talaga akong tumayo. At labanan kayo, mga animal kayo. Ay, binayaan ko nga yung peace rally na yan eh. Hinayaan ko eh. Gusto nila peace eh, rally. O, anong destabilization? Paano naging destabilization plot yung peace rally? Unless na kayo mismo ang nag-iisip na i-destabilize yung peace rally na yan, guluhin ninyo. Now, para sa mga leader, no? Para sa mga leader, may natanggap ako na info na pati yung tao namin sa SFGF nire-recruit at magpatawid ng tropa mula Mindanao papuntang Manila. Ba't kayo magpapatawid? Under whose orders? Wala. Kaya ang billing ko, hold the line. Kanya-kanyang lugar kayo. Walang lalabas. Walang papasok sa Manila. Magugulong Manila. Papasok kayo, may armas. Hindi pwede. Hayaan SFGF, hayaan natin yung peace rally. Hayaan natin. Pagka ginulo ng gobyerno, doon tayo mapipilitan lumabas. No? We have to protect the people. We have to protect this country. Putang ina, binaboy na nga eh. Putang ina, bababoyin nyo pa. Maggago kayo sa gobyerno. Marcos, isa kang walang kakwenta-kwentang leader. You talk to these leaders ng rally. You talk to them. And listen to them. Magkaroon ka ng konting puso para sa Pilipinas. Gago ka, hindi yung plastic. Gago. Ikaw ang pumirma ng GAA eh. Kung ang tarantado, under your term nang nangyari your watch, nangyari itong nakawan na to, the biggest one in the entire history of the Philippines since the Spaniards came. Yung
complexity nitong mga ginawa ninyo. Ang lumalabas pa lang flood control. Maglalabasan lahat yan. Hanggang COMELEC, yung DA, yung sa customs, lahat yan. Lahat ng GOCC, maglitawan yan. Ang daming witness na po-forward na magsasalita. Because ayaw din nilang madamay sila. And they will tell us what they know. At least they will tell the next government. Kung sakasakaling matanggal kayo, mga animal kayo, masyado kayong sakim sa pwesto, nakalimutan nyo na yung salitang service, nakalimutan nyo na. Good governance, public service, yung pagmamahal sa taong bayan, nakalimutan nyo na. Inisip nyo ngayon, pwesto ninyo, ayaw nyo matanggal, kaya you're weaponizing the Constitution, the laws of the land, para lang supili ng mga tao. And mind you, kayo nagde-destabilize sa sarili ninyong gobyerno, hindi kami. Right ng bawat Pilipino, i-call out kayo sa ginagawa nyong kawalangyaan, katarantaduhan. Ikino-call out kayo, kaya nga nagraraling tao. Peace rally, peace rally. Hindi naman himagsikan ang tinatawag. Hindi naman rebelyon ang tinatawag. Peace rally. Huwag nyong ilagay yung rebelyon, yung sedisyon na yung salita na yan sa mga rally. It is the duty of the armed forces and the PNP to protect the people. Siguraduhin ninyo walang masisisingit dyan na manggugulo. Pero kung gagamitin nyo yung PNP at yung AFP para guluhin, kasama, kadami dyan yung CPP, NP, NDF, para guluhin, para magkaroon kayo rason na magdeklara ng martial law at paghuhulin ang mga leader, ay magkakamali kayo. Nagkakamali kayo pag gano'n iniisip nyo. Kasi, mapipilitan ng tao na lumabas na armado. Hindi nyo bigyan ng peace rally ng pagkakataon. Hindi nyo bigyan ng pagkakataon yung simbahan na magsalita. Buti nga yan hawak nila yung mga tropa nila, yung mga flak nila, INC, KOJC, JIL, yung Katoliko. Hawak nila, kontrolado nila. Nagrarally sila para i-call out good governance. Taong bayan, tandaan ninyo, yun yung rason ba't kayo nandyan. Hindi yung magnakaw kayo, hindi yung abusuhin ninyo, hindi yung gamitin nyo yung batas para takutin ang mga tao na magrally. Tarantado kayo. Hayaan nyo yung simbahan na magrally. Kaya kami, hinahayaan namin Hindi kami dapat nga nung pa kami lumabas pinakiusapan nga kami. Hayaan lang muna yung simbahan. Ayan, anong ginagawa namin? Hinahayaan namin. Pero pagka the moment guluhin nyo at kayo mismo ang gamitin nyo yung batas na you weaponize the law para supilin yung mga rally-rally na yan, mga PI kayo, may mapipilitan kami tumayo. Naya lang namin because we want a peaceful transition. You have it already. You had it already. Wala na. Wala na kayong magagawa. Kayong gumawa ng kalokohan, panindigan ninyo yung kalokohan ninyo, hindi yung aanga-anga pa kayo, gagamitin nyo yung batas, magago. Mag-resign na lang kayo lahat. Because doon din papasok yan, doon din pupunta. Huwag nyo na hintayin yung taong bayan ang magtanggal sa inyo. Puti, pagka nagmarcha ang mga taong bayan sa Malacanang, ano kayo kung magmarcha sa Malacanang? Lumabas ka dyan sa lungga mo, BBM. Kausapin mo. Hindi natatakot ka, tatago ka sa polis tsaka sa AFP mo, yung ano mo, poste mo. Mahati yan. Kayo ang gumagawa kayo ang sumusulat ng history. Kayo. Ang taong bayan is only part of it. Tumatayo sila. Nagsasalita sila. Pikon Galit ang taong bayan Buti nga nakokontrol pa yung anger. Nakokontrol pa Pero kung susupilin ninyo, walang recourse ang taong bayan kung hindi mag-armas at wala na silang malalapitan pa. Mag-armas, mas delikado yon. Kung yung AFP nga, lalabas sa China, 20 to 30 days ang hinihingi para bago dumating ang reinforcement. Kung taong bayan, nandiyan, pinaghahandaan ng armed forces yung invasion ng army ng China, PLA, milyon. Nandito na yung kalaban nandito na yung mga Pilipino Kayong, paano nyo lalaban ng mga Pilipino, mga bossing ninyo? Galit na galit
Pagtatanggol niyo yung gobyerno na palpak, mamili kayo. AFP, PNP, mamili kayo. Sa taong bayan ba kayo? O sa mananakaw na gobyerno? Sa bangag na gobyerno? Mamili kayo. Ganun kasimple. We are not the ones. I am not the one creating the scenario. You are the ones creating the scenario. However this will turn out, whether it's gonna be peaceful or bloody, because it is man-made, it was planned to be bloody, nasa inyo yun. I don't want to be part of it because may mga issues na unanswered. No? Ang pinakaklaro sa akin, ang aking stand, ang stand ng grupo ko, let the peaceful process prevail. Let a peaceful transition prevail. Ngayon, kung guguloy ninyo, then kami ang dedepensa sa taong bayan at taong bayan ang dedepensa sa amin. We will all come out armed. Matakot kayo pagka umabot tayo sa ganon. You will be faced with a rebellion, you will be faced with a secession, and you will have your hands full. Hindi ako nagbibiro. Pinipilit natin kontrolin yung senaryo, yung situation. Babanatan nyo kami ng rebellion. Wala pa nga eh. Ang simple niyan. Number one, dinigin nyo ang hininaing ng tao. Magpakatao kayo, hindi kayo plastic. Hindi yung kapit na kapit kayo sa pwesto nyo, kapit tuko kayo. Dinigin nyo. Hindi yan ang topic natin.